Isang magandang umaga po sa ating Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lahat po ay hinahayaan na po tumayo para sa ating pambugat at panalangin. Sa pagkakataon ito, ating po na ituon ang ating puso at isipan sa gawain sa umaga. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, marami po salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for having you in our lives. The amazing power, the goodness, the blessings over us. Thank you, Lord, for your Son, Jesus, na binigay niyo po sa amin bilang ibubuktong na anak, at dahil dyan, naranasan namin yung agape kind of love, the unconditional love, na walang pinipiling sino. At dahil dyan, naranasan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na siyang gumagalaw sa amin sa pang-araw-araw. Muli kami nagtipon-tipon dito upang ikaw ay pagpuli-ulayan at maranasan ang iyong mapangyarihan. Mga salita mo, titimo sa aming mga puso, at naway may sa pamuhay namin. Pagbabahin niyo po, Panginoon, ang mga magsisiyawit na sa pasimula pa lang ay mapuspos na kami, maranasan ang iyong kapangyarihan. Sa magpapahayag ng iyong mabuting balitaan, Lord, gamitin niyo po siya bilang instrumento, at iniwala kami na sa aming pag-uwi ay mararanasan namin ang katagumpayan na nais nyo ibahagi sa araw. Salamat po, Panginoon. At lahat ng pagdalahan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, a blessed morning po sa ating lahat. Pati po natin batiin ang bawat isa ng Happy Sunday, kapatid! Ayan. So, basahin ko lamang po sa inyo bago po tayo umawit ang 2 Corinthians 3 verse 17. Sabi po dito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Naniniwala po ba kayo nandito ang Holy Spirit ng Panginoon? Amen and amen. At naniniwala po ko na nasaan nga ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. Amen? Tayo ba'y malaya na? Amen. At kung tayo malaya na, sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa Panginoon.
malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa akin at nagahari. Oh, 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 ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa akin. Ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh,
oras na ito, papurihan natin ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang pasalamatan sa kapatawaran, sa kalayaan na kanyang ipinagkaloob sa atin. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kahit hindi kami karapat-dapat, kami inyong minahal, kami inyong pinalaya at pinatawad ng Diyos. Tagapin mo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Yes, Jesus. Habang
Binabati ko po kayo ng mapagpalang umaga, brothers and sisters. Pwede ho bang batiin natin ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day? Happy Lord's Day! Thanks God. Masaya po ba kayo na kayo ay narito ngayong umaga? Sabi ng salita ng Diyos, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon. Pwede ho bang kilalanin natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng pagpalakpak, pag-alay ng papuri sa Kanya ngayong umaga. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo at babasahin ko po sa inyo ang ilang mga talata dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, talata 9 hanggang 12. Ang sabi po sa ika-9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga taong sakop ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Pang-10, dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop niya kayo ngayon. Hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na kayo. Pang-11, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitaralan sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang nasa ng katawan ninyo na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Pang-12 ang huling talata. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, kayo po ang magpala ng umagang ito, kayo po ang magbigay ng karunungan, kayo po ang magbigay ng kapahayagan sa amin pong gagawing pangangaral, Panginoon. Sa amin pong mga sarili, Panginoon, ay wala po kaming mayaabot na aral. Subalit sa pamagitan po ng iyong Spiritong aming tagapagturo, Panginoon, may matatanggap po kami ngayong umaga, Panginoon. At alam namin, kami ay mapapalakas ng mensahe na iyong ibibigay. At babaguhin ito, Panginoon, ang takbo ng aming pamumuhay. Isang buhay na kalugod-lugod, kapuri-puri sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pwede na po kayong maupo, brothers and sisters. Sige po, isa munang malakas na blessing shout. Praise God. Ang pamagat po ng mensahe na aking ibibigay ngayong umaga ay aking tinawag na Joyful Obedience to God. Sa Tagalog, masayang sumusunod sa Diyos. Isang araw ay nag-i-scroll ako ng aking Facebook
At natawa ako sa isang video na aking napanood. Isang bata ang naghuhugas ng plato, at habang naghuhugas ay animoy bakang inuurakan sa pag-iyak. Aakalain mong ikakamatay niya ang paghuhugas ng plato. Gayong siya naman ay nasa wastong gulang na at talagang pwede nang asahang maghugas ng pinggan. Palahaw talaga siya sa pag-iyak. Maaring may mga ilan sa inyo na napanood rin ang nabanggit kong video at natawa rin kayo. Pero aminin natin, marami sa atin ay nakarelate sa batang ito. Dahil ng mga bata pa tayo, talagang ayaw na ayaw nating nauutusan ni nanay. At mas gugustuhin nating manood na lang ng TV o maglaro. Tama ba? Sino ba namang bata ang mag-i-enjoy maghugas ng mga kaldero? Mag-askis ng palyok. Kaya nga yung iba ang himutok pag nauutusan ay ganito. Ba naman, lagi na lang ako. Ako na naman ang maghuhugas ng plato. Ako na nga ang naghugas ng isang araw. Si kuya nga wala namang ginagawa. Lagi na lang ako nakikita ni nanay, lagi na lang ako inuutusan. Nasunod rin naman. Pero ang daming sinasabi, sambako lang mukha, at tilos na tilos ang nguso habang naghuhugas ng pinggan. May konting dabog pa. At kung mainit ang ulo ni nanay, ay pihadong masisigmat at sasabihin sa anak, yung nguso mo. Tilos na tilos. Pipingasin ko yan. Mga kapatid, marami sa atin ay ganyan din ang tingin sa mga utos o kautusan na makikita natin sa Bible. Para bang minsan pumapasok sa isip natin, ang kautusan ay kaaway. Ang kautusan ay mabigat. Mahirap sundin. Alam niyo, ang Bible po ay napakaraming mga instructions, tagubilin, at mga utos. At ito po ang tanong. Sa tuwing nakakabasa tayo ng mga instructions at commands sa Bible, paano nga ba natin dapat tingnan ang mga ito? Dapat ba natin tingnan ang mga ito na pabigat sa ating mga buhay? Gaya ng bata na ayaw ng nauutusan sa paghuhugas ng pinggan. Bago natin sagutin ang tanong na iyan, ay tingnan muna natin yung tatlong paraan. Ilan daw po? Ilan? Tingnan muna natin yung tatlong paraan kung paano tayo tutugon sa mga nababasa nating instructions o kautusan sa Bible. Meron pong tatlong paraan kung paano tayo magre-react o magre-respond sa mga instructions na nababasa natin sa Bible. Ang una pong tugon ay ito, yung pong tinatawag na legalism. Ano po ba ang legalism? Hayaan po ninyong hiramin ko ang definition na nakita ko sa isang babasahin. Ang sabi ay ganito, legalism is the insistence that a person is accepted by God on the basis of His law-keeping. It teaches that we are declared righteous before God through our own observance of either God's law or man-made rules and regulations. Ang legalism pala ay yung pananaw na kailangan nating sumunod sa mga rules at mga kautusan para tayo ay maligtas at para tayo daw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po yung katuruan na nagsasabi na kapag hindi ka sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi ka mapupunta sa langit, mawawala ang kaligtasan mo, susumpain ka ng Diyos, hindi ka ipe-bless ni Lord, pagkakasakit ka, may impyerno ka, hindi ka makakapunta sa langit. Meron po akong nakitang problema sa view na ito, dito sa legalism. Nakita ko,
yung ganitong pagtuturo ay pwede pong mauwi sa despair. O yun pong tinatawag na kawalang pag-asa. Dahil tingin ko, wala naman talagang taong makakasunod perfectly, 100% sa commands ni God. Lalo na kung wala yung assistance ng Holy Spirit. Kaya hindi po makakatulong kalaunan ang legalism at baka maging sanhi pa ng lalong paglayo ng tao sa Panginoon. Kaya po, nakita ko, merong pangalawang pagtugon sa mga kautusan ng Diyos. At ito po ay reaksyon dito po sa legalism. Ano po ito? Ito yung tinatawag na antinomianism. Pasensya na po kayo ha, yung mga words kong binabanggit na medyo malalalim. Ano po ba itong antinomianism? So ito po yung reaction dun sa legalism na sobrang higpit. Ang antinomianism, ang simple translation po nito ay ganito, anti-law. Okay? Or against the law. At hayaan ninyong hiramin ko ang definition na ito upang ipaliwanag kung ano ba ang antinomianism. Antinomianism says that God does not require a believer to obey the moral law. Example, the Ten Commandments. Antinomianism teaches that because God's grace is greater than all our sin, we are no longer under any obligation to obey God's law. If good works do not figure into our justification or our being declared righteous in God's sight, they are unnecessary in the Christian life. Sinasabi daw ng antinomianism, hindi na natin kailangan ng mga kautusan. Much antinomian teaching denies that someone can displease God by his disobedience. Accordingly, believers no longer need to heed the warnings in Scripture. In short, sinasabi po ng antinomianism, wala nang silbi ang kautusan ng Panginoon. Tapo na yan, ang mahalaga, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. So, ang antinomianism, ito po yung katuruan na nagsasabi, hindi na natin kailangang magturo ng law at puro grace na lang dahil nasa bagong tipan na daw tayo. Napatawad na daw tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future sins. Yan daw ang mahalaga at iyan daw ang kailangan natin ituro at bigyang diin. Kaya focus lang daw sa grace. Huwag nang magturo ng mga instructions, warnings, and commands ni God. Mga kapatid, gagaya po ng legalism, may nakikita rin po akong problema sa antinomianism. Dahil palagay ko, ang ganito pong pagtuturo ay pwede pong mauwi sa pagiging pabaya natin sa buhay Kristiyano. At maaaring itong mapawalang bisa yung transforming power ng gospel sa buhay natin ngayon kasi wala na tayong gagawin. Yaya na lang ng Diyos. So, alin po ang tamang tugon? Legalism or antinomianism? Palagi ko mag-a-agree kayo kung sasabihin ko sa inyo na wala sa dalawang yan. Thankfully, meron pong third way na pwede natin maging response sa mga instructions or commandments of God in the Bible. At ito po yung tinatawag ko na gospel obedience. Nais ko pong hiramin ang sinasabi ni Anthony Carter patungkol po sa gospel obedience. Anya, when I was a boy, I obeyed my parents because of what I thought they would do to me if I did not, as most kids do. As I have matured, so has my obedience. Today, I obey my mother not because I am afraid of what she will do to me, but because now I realize all that she has done for me. This is the obedience of faith. Gospel obedience. Pwede po ba natin sabihin? Gospel obedience. Gospel obedience. We obey God not because we are afraid of what He will do to us if we do not,
Rather, we obey Him because we are moved by all that He has done for us in Jesus Christ. He has lovingly elected or chosen us and sprinkled us with the sin-forgiving, grace-abounding blood of Jesus. Yan po ang gospel obedience. Ang gospel obedience po ay hindi kagaya ng legalism na nagsasabi na kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, may masamang mangyayari sa iyo. Hindi fear-based ang gospel obedience. At hindi takot ang nagtutulak sa atin, kaya tayo nasunod kay Lord. Can I hear an amen? Amen. At hindi naman ito kagaya ng antinomianism na nagsasabi na wala na tayong gagawin to improve our lives dahil ang Diyos na ang gumawa ng lahat para sa atin. Magiging tamad naman tayo pag antinomianism. Kaya ang gospel obedience ay tugon natin sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil iniligtas tayo ni Kristo, dahil inagaw na niya tayo sa kadiliman, dahil inalis na tayo ni Kristo sa kasalanan, at dahil hinirang na tayo ng Diyos at ginawang Kanya, at dahil may Holy Spirit na nagsusupply sa atin ng kakayanang magbago, nagpapasya tayo ngayon na buong puso at masayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Joyful obedience. Can I hear an amen? Kaya ito pong gospel obedience, ito po yung katuruan na nagsasabi, inalis ka na ng Diyos sa walang kwentang pamumuhay. Inalis ka na ng Diyos sa bulok na sistema ng mundo. Bakit ka pa babalik doon? Kalgitin mo nga ang iyong katabi. So yung sakit mo, bakit babalik ka pa roon? Inalis ka na ni Lord. Amen? Kaya ang gospel obedience, makikita po natin, kasi pinapag-aralan natin, unang Pedro. Ang gospel obedience po ay isang tema na paulit-ulit nating makikita sa unang sulat ni Pedro. Ganyan po magturo si Pedro ng holiness. Hindi siya magtatambak lang na, ito sundin nyo. Basta ito, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magnanakaw. Hindi po ganun ang pagtuturo ni Pedro sa kanya. Ipapaliwanag niya muna yung gospel, yung ginawa ng Diyos sa atin. At pag naintindihan na yun ng mga tao, pinapakita niya, ito dapat ang mangyari sa ating buhay. May binago ang Diyos sa atin, kaya tayo magbabago. Tingnan po natin kung paano to itinuro ni Pedro. Tingnan natin ang first chapter ng kanyang sinulat. Doon po sa chapter 1, verse 1, binanggit niya ito, pinili tayo ng Diyos at ngayon ay naninirahan bilang mga dayuhan sa mundo. So underline, pinili tayo ng Diyos. At ngayon daw, mga nakikitira na lang tayo. Then sa verse 2, binanggit ni Pedro, pinili tayo ng Diyos. Inulit na naman niya. Pinili tayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sundin si Jesus at upang malinis tayo sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So napapansin niyo talagang pinapaliwanag niya yung gospel, yung nangyari kung bakit tayo naligtas. And sa verse 3, eto pa, dinagdagan niya, sabi niya, kinaawaan tayo ng Diyos at ngayon ay naipanganak na muli dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. So dati nasa kalagayang patay tayo at nabubuhay tayo ng parang mga patay. Ano po? Pero tayo daw ay muling binuhay, naipanganak na muli. Wala na tayo sa kabulukan na nasa mundo. And then ang sabi sa verse 4 and verse 5, nabanggit ni Pedro, may kaligtasang naghihintay sa atin sa langit na walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Then sa verse 9, nabanggit niya, tayo ay naligtas dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin. So makikita po ninyo sa mga initial verses ng 1 Peter, ini-establish ni Pedro na ang Diyos talaga ang may akda ng kaligtasan. Wala tayong part sa salvation natin.
Ipinakita niya kung paano tayo pinili ng Diyos, nilinis sa kasalanan, kinaawaan, binigyan ng bagong buhay, pinaglaanan ng kaligtasan. At itong kaligtasan ito, hindi daw mabubulok kailanman. Pwede siguro ang gawin na lang ni Pedro, period. Tapos na, nai-present ko na yung gospel. Pero hindi. Sinundan niya ng verses 14 and 16 at dito, pinakita niya yung required response sa ginawa ng Diyos para sa atin. Yung required na action dahil may ginawa ang Diyos. Kaya sabi sa verses 14 and 16, sabi niya, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat, anong sabi? Magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa nyo, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Nakita niyo po yung takbo ng isip ni Pedro sa sinusulat niya? Hindi niya po agarang itinuro yung landas ng kabanalan. Itinuro niya muna yung dahilan kung bakit ka dapat magpakabanal. At noong na-establish na niya iyon, sa kanya sinabi, huwag na kayong magpapadala sa masasamang hilig niyo at magpakabanal na kayo. In short, itinuro muna ni Pedro yung kaligtasang ginawa ng Diyos. Yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin. Dahil may pagbabagong ginawa ang Diyos sa atin, ngayon naman may mababago sa ating mga buhay. Amen! Kaya mga kapatid, hindi po tayo iniligtas ng Diyos para, alam mo yun, aligtas lang. Kailangan po may maging epekto sa atin yung pagliligtas ng Diyos. Yan po ang tinatawag natin na gospel obedience. Pwede po bang sabihin natin minsan pa, gospel obedience? Dahil nauunawaan mong niligtas ka na ng Diyos, ang takbo ng buhay mo ay magiging angkop na sa kaligtasang iyong tinanggap. Inihiwalay ka na ng Diyos, kaya ang gawin mo ay iba na, nakahiwalay na sa gawin ng mundo. Arbitin mo nga ulit yung katabi, sabi mo sa kanya, iba ka na. Inalis ka na ng Panginoon. Uulitin ko, hindi po tayo mai-stuck sa, okay, ligtas na ako, that's it, okay na. Okay, pinawalang sala na ako, hindi po. Kailangan may transformation na magaganap sa ating buhay. Kasi kung wala pong transformation na magaganap, sayang naman yung pagbubuwis ng buhay ni Cristo sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay matubos, maalis sa kabulukan. Amen? O another example, kasi si Pedro po paulit-ulit dito sa gospel obedience. Another example, tingnan niyo po yung chapter 1, verses 18 and 19. Binalik na naman niya yung gospel. Ang sabi niya, tinubos tayo mula sa walang kabuluhang pamumuhay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tinubos na daw. Inalis na tayo. Inaagaw na tayo mula sa kabuluhang pamumuhay. Pwedeng period na, pero hindi. Pagdating sa verses 22 and 23, ipinakita ni Pedro kung ano ang practical application ng verse na yon. Ang sabi niya, at dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan nyo, upang magkaroon kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Anong sabi niya? Paano natin i-apply ito? Magmahalan kayo ng taos puso dahil ipinanganak na kayong muli. Dahil tinubos na daw tayo ni Kristo at ginawang malinis, dapat daw tayong mga kapatiran nagmamahalan na sa isa't isa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, no choice ka. Tatanggapin mo ako. Mamahalin mo ako. Dahil una tayong minahal ni Kristo. Amen?
At sinusugan pa to sa chapter 2 verse 1. Hindi pa tapos si Pedro, ang sabi niya, dahil ipinanganak na kayong muli. Tingnan niyo yung motivation ni Pedro. Sabi, pinanganak na kayong muli. Ginawa na kayong bago. So ito yung dapat na bago. Dahil pinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan. Ano-ano yun? Pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang uri. Gospel obedience. In view of what God did in Christ for us, kailangan may magbago sa ating lakad. Dahil may bago na tayong buhay, dahil inalis na tayo sa kalagayang patay, at ngayon ay buhay na tayo, aba, wag na daw tayong kumilos na parang patay pa rin. Dapat daw ang kilos natin ay angkop na sa muling kapanganakan natin. Amen! Amen po ba mga kapatid? Tingnan po natin ang chapter 2 verse 9, another example. Tingnan nyo. Dito, ipinakita na naman ni Pedro ang gospel. Paulit-ulit lang naman si Pedro. Tingnan nyo, sabi niya, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga taong sakop ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya. Kita ninyo, hindi na raw kayo kayo daw ikanya na. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ay daw itinawag ng Diyos palabas ng kadiliman. Okay? Wala na tayo sa kadiliman. Then sabi niya sa verse 10, dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos. Pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinakaawaan ng Diyos. Pero ngayon, kinakaawaan na kayo. Nasa verse 10 yun. Ayan. Okay. Sa 2 verses na binasa po natin, ipinapakita yung pagliligtas sa atin ng Diyos. Pero hindi doon natatapos si Pedro. Again, uuwi na naman siya sa practical application ng salvation. Pagtawid natin sa verses 11 and 12, nagbigay naman si Pedro ng action points kung paano natin maisa sa buhay ang kaligtasang binigay na sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 11, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong, ano sabi? Talikuran na ninyo ang masasamang nasa ng katawan nyo na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Sabi sa verse 12, sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. In short, sinasabi dito ni Pedro, aba dapat mapansin na ng mundo. May kaibahan tayo. Amen. Okay, tuloy natin. Kahit pinaparatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw na pagdating niya. Kaya dito mga kapatid, makikita po ninyo na ang magpapasigla pala sa ating kabanalan ay yung maunawaan natin at malasap natin ang pagliligtas na ginawa sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po tayo gaganahang magpakabanal kung hindi muna natin nauunawaan yung kaligtasan ginawa sa atin ng Diyos. Hindi po ito legalism. Dahil ang legalism, nagsasabi, dapat kang gumawa ng mabuti para maligtas ka. At hindi din naman ito antinomianism na nagsasabi, ligtas ka na, okay lang, wala ka nang gawin, bahala ka na sa buhay mo. Mapapansin nyo rin na hindi nagbigay si Pedro ng instructions or commands on godly living nang hindi niya muna na ipapaunawa kung ano na ang nangyari sa iyo dahil sa pagliligtas ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang gospel ay hindi po para lang sa mga newcomers. Ito po ay para sa ating lahat.
Kahit nga sa mga matatagal ng Christian, kasi ang gospel ang lalong nagpapasigla sa atin na magpakabanal. Amen! Ihiramit ko po yung sinabi ni Paul Washer patungkol po dito. Ang sabi niya, so many people think that the gospel is for lost people. Yes, the gospel is for lost people. But it is even more for converted people like you and me. The more you and I understand about what truly happened on that cross, the more you and I will be driven to serve Christ. Not out of legalism, not out of some fear or dread, but simply out of joyful appreciation. Look what He did for me. Amen. Yan pala ang gusto ni Lord na pagsunod. Pagsunod ng may kagalakan dahil ang puso mo ay punong-puno ng pasasalamat sa ginawang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, hindi tayo napipirmi lang. At sasabihin natin, ay, tinanggap ko na naman si Jesus, okay na ako. Kailangan pala, yung pagtanggap natin ng kaligtasan, mauuwi sa tinatawag na sanctification o pagpapakabanal. Amen. Tingnan niyo po, itong sinabi ni John, ni writer John, okay, dito po sa 1 John chapter 3, verse 9. Napakaganda po ng verse na ito. Ang sabi niya, ang sino mang naging anak ng Diyos, basahin natin, ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Pwede ba basahin natin ulit sabay-sabay? 1, 2, 3. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. So malinaw pa po sa sikat ng araw at hindi na ito kailangan pang ipaliwanag. Ang totoong anak daw ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy saan? Ibig sabihin, hindi po stagnant yung relasyon natin kay Lord. Ibang-iba ito sa antinomian view na, ay basta ligtas ka na, okay ka na. Hindi po ganoon. Sinasabi doon, kung talagang ligtas ka ba, may epekto yun sa'yo. May mangyayari sa iyong kakaiba. Listen to this very carefully. Kung ikaw po yung klase ng tao na nagsasabi na, ligtas na ako. Pero kampante ka ng gumawa ng kasalanan at parang hindi ka man lang nababagabag sa paggawa ng kasalanan at ini-enjoy mo pa, aba kapatid, iba na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, iba na yan. Sinabi ni Apostle John na huwag kang makampante. Tiyakin mong ligtas ka. Kasi kung totoo kang ligtas, may sanctification, may pagpapakabanal na e-epekto sa iyo. Amen! Alright. Ganda po nitong quote na ito from William Gurnall. Ang sabi niya, nakikita kayong cute na baboy. Sabi niya, a sheep may fall into a ditch, but it is the swine. Sinabi pong swine, the pig. But it is the pig that wallows in it. Basahin ko po ulit. A sheep may fall into a ditch, but it is the swine that wallows in it. Ang tupa daw ay maaaring mahulog sa pusali, pero mga baboy lang ang nag-i-enjoy magluglog doon. Mga kapatid, tayong mga iniligtas ni Kristo yung mga tupa na. Yes, pag minsan mahuhulog ka sa pusali, pero aalis ka agad doon kasi sinasabi mo, hindi ako taga dyan.
At hindi ako kampanteng magpakalublog dyan. Why? Kasi may ginawang pagbabago ang Diyos sa kalooban ko. Yung dati kong puso na bato, ngayon pinalambot niya. Yung dati kong patay na ugnayan sa Kanya, binuhay na ng Diyos. Gusto ko rin pong hiramin yung sinabi ng 1689 London Baptist Confession of Faith patungkol po sa sanctification. Napakaganda po nito. Ang sabi ng confession, this sanctification extends throughout the whole person, though it is never completed in this life. Some corruption remains in every part. From this arises a continual and irreconcilable war with the desires of the flesh against the spirit, and the spirit against the flesh. Yun daw pong pagpapakabanal ay sasaklaw sa buo nating pagkatao at sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasama dyan yung pag-iisip, pag-uugali, pagkikipagkapwa-tao at iba pa. At mapapansin mo na habang nahakbang ka daw, may mga bahagi pa ng buhay mo na marirealize mo, ito pa yung part ng buhay ko na dapat pang dalisahin. Ito pa yung part ng buhay ko na dapat mas-sanctify. At nakakaramdam tayo na parang may war within. Parang, alam mo yun, yung parang may naglalaban sa loob. Na may nagsasabi, sige na, gawin mo na yung kung ano yung masarap. Gawin mo na kung ano yung ginagawa mo dati. Pero parang may nagsasabi rin sa loob na, hindi na ikaw yan, huwag mo nang gawin. There is war within. Kapatid, dyan po ang sinasabi ng confession of faith na ito, na continual and irreconcilable war. Sabihin nga po natin, the struggle is real. Kapatid, kung may struggle, ibig sabihin, may nagbago sa buhay mo. Amen? Allah, nagalit na naman ako. Lord, ako nga pala yung tinubos na. Hindi na ako dapat nagpapadalos-dalos Yan yung sinasabi dyan na war. At kung anak ka na ng Diyos, ramdam na ramdam mo yung war within. Yung gustong-gusto mo nang magmura sa galit pero nagpipigil ka. Dati-rati okay lang. Pero ngayon may struggle ka inside. And you know that struggle is between what the Spirit wants and what your flesh wants. Praise God for that struggle. At minsan-minsan nadudulas tayo doon sa sinabi natin kanina na ditch, pero marirealize natin, ayoko nang bumalik. That's not who I am. At unti-unti po, i-reveal sa atin ng Panginoon yung mga parts ng buhay natin na dapat pang dalisayin. Kasi kung meron pong isang bagay na gusto ng Panginoon na maranasan natin, yung totoo nating maranasan ang kalayaang binili niya para sa ating lahat. Amen? Palagay niyo ba yung buhay na malaya is yung pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin? Hindi po, alipin yun. Alipin ka ng kasalanan. Ang totoong kalayaan is yung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. That is real freedom. At yan ang buhay na may kapayapaan. Amen? Sabi pa ng confession na ito, in this war, the remaining corruption may greatly prevail for a time. Yet, through the continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ, the regenerate part overcomes. So the saints, pakisabi sa katabi mo, tayo yun. Okay, pag sinabi pong saints, tayo po yun, tayo mga Kristiyano. So the saints grow in grace, perfecting holiness in the fear of God. They pursue a heavenly life in gospel obedience to all the commands that Christ as head and king has given them in His Word. Now, hindi po natin sinasabi na in this life, 100% magiging perfect na tayo sa buhay na ito. At 100% ay masusunod na natin ang lahat ng laws. Walang mintis. Every day. Hindi po natin sinasabi yun. Pero ito po ang sinasabi natin mga kapatid, kailangan daw kung ikaw ay totoong nakakilala kay Kristo, merong growth in grace. Pakisabi sa katabi mo, dapat may growth.
Minsan po kasi nagiging excuse na natin yung hindi naman tayo perfect eh. Yes! Hindi tayo perfect pero dapat kakitaan tayo ng growth. Hindi tayo perfect pero dapat kakitaan tayo na nagpe-pursue ng heavenly life. Hindi tayo perfect pero dapat mahalata ng iba na tayo ay nagsusumikap na makasunod sa kanyang mga kautusan. Yan ang tatak ng totoong pinago ng Diyos. Amen! At heto po ang pangako ng Panginoon. Tingnan niyo yung naka-bold dyan. Sabi, through the continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ, meron daw tayong continual supply of strength. Meron daw ayudang kalakasan na hindi napapatid mula sa Espiritu nagpapabanal sa atin. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Amen. Yan po ang gospel obedience. Amen. Actually, tapos na po yung notes ko. Alright, we will end this message through a time of prayer. I want you to grab a partner and just pray for that person. Ipag-pray po natin na yan katabi mo ay maging totoo sa kanya yung pinapag-aralan natin, yung tinatawag na gospel obedience. Na yes, piligtas tayo ng Diyos, pero makikita sa ating kilos, sa ating pananalita, sa ating galaw na iba na itong taong to. May nagbago sa kanya, may ginawa ang Diyos sa kanya. Sige po, just begin to pray for one another. Tapos na po kayo, tayo na po tayo para umako naman tayo sa celebration ng apat na Panginoon. Either mo nyo handa yung communion elements. Buksan na ninyo. Meron kayo ayun. Meron kayo ganito. Hallelujah. Mga minamahal, ang selebrasyon ng apat ng Panginoon ay pagbabalik na daw upang sa dula. 2,000 taong na o lumipas, 2,000 years ago, may ginawa ang ating Panginoon. Bumabas sa lupa para tayo ay the Word of God declares that in Luke 9:6. Naparito siya para to seek and save the lost. Tayong lahat ay nasa kalagayang patay. O kaya noong unang panahon, yung effort ng mga tao na hanapin siya, ang tawag ay tulog ay walang saysay.
Pero sa habag ng Diyos, pumarito siya. As we look at the cross, pag itingnan natin po ang cross, napapalaala po yan na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Tinakon niya ang pagbabayad sala na ang requirements of the law ay kamatayan ang kabayaran. But while we are still sinners, He died for us. Tinakon niya. Yan po ang ating selebrasyon ng hapag. So sandali pong ito, may request na itaas po natin na tinapay ng simbolo ng kanyang dalawa. Sabi ko ng salita ng Diyos, sa kanyang mga latay na tinanggap tayo nagsigahin. So ang kalagayan tinatalas natin ngayon, magandang kalagayan, ay dahil sa parusa ang kanyang tinanggap. Tanggapin po natin. Tapos po natin ang inumin na nagsimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Ito rin po ay kaganapan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So alam natin at the cross, natigis po ang dugo ng ating Panginoon for our forgiveness. Tanggapin po natin. Nasa bagong tipan po tayo na sinasabi na naganap ang biyaya ng Diyos at patuloy ang dugo ni Kristo na dumili sa atin. Kung ganito, panambitan ng ating Panginoon na huwag na tayo magpatuloy sa pagwala ng kasalanan. We are set free. Amen. Purihin ang Diyos. Alright, okay. So are we all blessed, mga kapatid? Okay, medyo may naalala ako sa nagre-reklamo eh. Kasi dati nagre-reklamo din ako nung bata ako. Nakakainis pala. Kasi nung nagkaanak na ako, parang minsan talaga gusto natin hugas lang ng plato eh. No? Tayo dati nagsisibak pa eh. So I hope na everybody will follow our parents. Kasi katulad din is ang ating parents is also parang katawan ni God na dapat natin sundin. And also, I have a word dito na from Deuteronomy 5:32. Ang sabi po dito is, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupang sasakutin ninyo. Okay, so this is a very beautiful word of God. So atin pong ilagay ang ating mga kamay sa ating mga bibig para po sa ating covenant. Alright. So, basahin po natin ng sabay-sabay, mga kapatid. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng lahat ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginawa. Ang bawat isa ay ugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright, so let's go on po sa ating announcement.
O before po ang ating announcement, pwede na po tayo magsimpo. So, meron po ba tayong mga bagong guests or newcomers today? Meron po ba? Sa baba? Wala po? Okay, so let's proceed. Okay, so for our announcement, we have Sunday School for kids for ages 3 to 11 years old. Next is the 5 Solas every Tuesdays, 5:30 p.m. to 7 p.m. So this is open for everybody. Pwede po ka tayo pumunta. Next is weekly youth fellowship, still upcoming. We're still scheduling or working on this one. Alright, next is Sunday worship services. Morning fellowship is 9 to 11 a.m. and evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. And also, we are encouraging everybody to host a home prayer meeting for your family. So if you have any questions, pwede po tayo magtanong sa ating mga worker now to start home prayer meeting in your family, in your house. Next is praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarist, and drummer. If interested, fill out the form at the registration table. Alright? Oh, okay. So, ayun po, sino po excited sa ating anniversary? Woo, lapit na, guys. So, we have a short video para sa ating upcoming anniversary. So, let's watch this. We will plant our roots in Christ. We were taught to abide in the light. When the day is as dark as night, with it we will be alright. Oh, 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 plant our roots. Oh, 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 we will live our lives for Christ. We will walk by faith and not by sight. We will trust in Him alone. We will go to the ends of the earth to show everybody. Thank you, Lord. Na-bless po ba ang lahat? Napakaganda ng word ni Pastor Joss. Talagang kailangan natin manatili at magpatuloy sa ating Panginoon. Ngayon lang talaga yung susi ng lahat. Bago ako mag-exhort, gusto ko lang mag-share ng konti. Medyo matagal-tagal kong tinatanggihan ng tumayo sa harapan. Si Julia Chata ay ilang buwan lang naman ulit sa akin. Nagpumula ako, nagpapasalamat sa Lord na dito ulit ako, na nakabalik ako. Tinawagan na ako ng Ninang Martes, akala ay nawawala na naman ako kasi nawala ako last week. Medyo may konting pinagdaanan at may tinulog si Lord. Pero si Lord talaga, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Natutuwa ako na dati kasi kapag ako ay nanghihina, pagka ako kasi yung lagi ko naman sinasabi na baliktad kasi ako. Pagka hindi ako katulad ng iba na pag overflowing yung blessing nawawala. Ako, pag overflowing yung blessing ko, ang init-init ko talaga. Ang init-init kong paglingkod, ang init-init kong lumapit sa Lord. Tapos pag natetest ako ng konti, doon ako nawawala. Yung parang natatakot ako magkabag sa Lord. Pag alam ko na may pagkakamali ako, kapag nanghihina at kapag hindi gano'n kaganda yung takbo ng buhay ko, parang doon ako nanghihina, doon ako nawawala. At natest ako nitong last month kasi, yung pinakamalaki kong distributor, nag-migrate sa Singapore. So, yung adjustment ng ako yung makikipag-usap, bali 20 yung hawak niya na sa distributor, nahirapan akong kausapin sila isa-isa kasi sanay ako nang dumadating lang sa akin yung PO galing sa kanya and then dropship lang ako. So, yung bali 2 months na yun, parang ang hirap i-connect dahil
yung pagkakamali ko, yung tinuruan ako ni Lord na mali talaga ako doon. Na masyado kong pinagkatiwala sa kanyang lahat. Na hindi parang, since akin yung business, mali na siya yung nakikipag-usap. Dapat, direkta pa rin sa akin. So, pinakita sa akin ni Lord yung pagkakamali ko. Inalis niyo yung distributor na yun. So, parang, nahirapan talaga akong mag-adjust. Yung adjustment, yung makikipag-feel, yung ano. Kasi syempre, iba't ibang tao, hindi ko alam yung mga galing nila, hindi ko alam kung paano yung approach, hindi ko alam kung yung schedule nila, yung timing, gano'n. So, hindi ko alam kung paano kung umpisahan. Parang nanlumo ako, parang ang hirap-hirap ulit mag-umpisa. Pero, alam ko na tinuturuan lang ako ni Lord kung paano mali yung sistema ko. So ngayon, unti-unti na nagagamay ko na siya. So, nakausap ko na ulit lahat. Tapos parang, yun kasing, meron akong kailangan isa na, yun, na minute ko siya nung Wednesday ng gabi. Napakabait ni Lord kasi parang, siya pa yung tumaas ng Tagaytay. Siya pa talaga yung pumunta dito. Tumawag sa akin, nasa training ako sa Aspisa, tumawag sa akin, Leia, nandito ako sa Tagaytay, mag-meeting tayo kasi nga medyo nagulo kasi nawala si Sean, yung aking isang distributor. So siya mismo yung umangyat dito kasi may pending PO siya ng SM. So hindi niya ma-push kasi nga hindi niya alam kung paano ko connect sa akin direkta. So, napakabuti ni Lord na talagang itinuturuan lang tayo. Kapag tinetest, magpatuloy pa rin tayo, tumuloy tayo sa Lord, huwag tayo manghina. Kasi may ginagawa si Lord na mas maganda. Kung may kinukuha sa atin, magpasalamat tayo, dapat nagiging thankful agad tayo kasi alam natin na may kapalit na mas maganda yon. Minsan lang, tumitingin tayo dun sa paano na ito, paano yung ganito. Kumbaga, naka-schedule na yung mga dapat mong bayaran, yung mga dapat. Tapos biglang So parang matatakot ka, ano mangyayari, ganito. So, natakot ako talaga na hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Pero pinakita agad sa akin ni Lord na, uy, eto ako, nakatingin ako sa tao. Hindi ako nakatingin sa Lord. So, nagpupala ako nagpapasalamat sa Lord kasi kakaiba siya, hindi matagal. Parang, pinapit lang talaga niya ako na masyado na kasi ako nakatipend ako doon. O kaya ako kasi alam, parang nakontento na ako doon na hindi, doon na ako nag-depend sa kanya, nakakalimutan ko kung saan galing yung source. Nakakalimutan ko na si Lord pa rin talaga yung nagtatrabaho. Hindi pa rin siya o hindi pa rin ako. At napupula ka nagpapasalamat sa Lord kasi pinakita niya agad sa akin. May tinatrabaho ko lang ako na, maghintay ka lang. At nakapasalamat ako sa Lord dahil hindi niya ako pinabayaan. Nung dati, yung ganun talaga, nawawala ako. Doon talaga ako mahinay. Nawawala talaga ako. Pero ngayon, nagpupula ako nagpapasalamat sa Lord kasi kahapon nakabalik na ulit ako ng outreach, kasama ako sa Kalaka, ang saya-saya. Sabi ko nga, hindi na nabubuksan ng Kalaka, ako yung karoon ng sinabihan, Pastor, just nasasama ka. Tapos, mag-iisang taon na ngayon na ako na rito. Kaya, nagpupula ako nagpapasalamat sa Lord na tinapik niya ako at ipinakita niya sa akin na medyo parang zigzag na ulit yung tinatakbo ko. Alam ko na may magandang plano si Lord. May nakikita ko na agad pinakita na niya agad kung ano yung magandang kapalit ng kanyang mga inalis. Kaya ngayon pa lang, nagpupula ako nagpapasalamat sa Lord kasi hindi ko kasi tinitingnan yung mga blessing na natatanggap ko. Parang hindi ko na siya nabibilang. Pero kagabi nung nag-aaral ako, tapos iniisip ko, tayo ba talaga ako? Ano sasabihin ko? Doon lang ako sasabihin. Parang hindi karapat-dapat. Pero nung si Lord yung pinilang ni Lord sa akin kung gaano kadaming blessing na binigay na sa akin, napaiyak ako kasi
kung titignan ko yung buhay ko noon, saka yung buhay ko ngayon, napakasarap ng buhay ko talaga. Yung aking anak, napakabilis ng promotion. In 1 year, tatlong promotion yung natanggap niya. Na sa BJMP kasi, 3 to 5 years bago pa. Siya 1 taon lang. Tapos yung aking anak, na akala ko hindi naman nakatapos kasi maaga ng asawa. Final demo na bukas. Graduate na ngayon. So talagang napakadami palang blessing na binibigay ni Lord. Yung aking anak, yung 4 anak, nag-iisa na ng bahay. Dati nawala sa amin lahat. So, ang dami-dami palang pagpapalang binibigay sa akin ni Lord. Hindi ko lang na-appreciate. Hindi lang ako nakatingin kasi parang lagi akong nakatingin doon sa bakit kulang, bakit nagkaganon. Hindi ko na-appreciate kung ano yung binibigay niya. At ngayon talagang napaiyak ako kasi masyado lang pala akong mapaghanap. Masyado lang pala akong naging spoiled na mali. So kaya pinapik ako ng wonder. Pero kahit nagkaganon, nagpupula ako nagpapasalamat sa kanya kasi hindi naman niya talaga kami pinagkulang. Labis naman lagi, hindi naman kulang. Kaya thank you Lord, talagang ang susi lang talaga, ang susi ng pagpapala, yung pagsunod. Huwag tayong mawala. Kasi pag nanghina tayo, tapos nawala tayo na rin yung magiging hadlang dun sa pagpapala. Pero sumunod at magpatuloy lang tayo sa Lord. Hindi ramdam na ramdam ko sa buhay ko na kahit kailan, hindi napabaya si Lord. Yun na lang, meron yung kasi pinagpa-FDA ko, niloan ko yun sa bangko. At thank you Lord kasi etong April, last payment ko na. So, yun pa lang yung hindi ako nagkulang, hindi ako nagkaroon ng parang kahit pasabihin na humina ng konti, etong mga nung lately, hindi naman ako nakaranas ng pumadya. At eto na nga yung matatapos na. Kaya sabi ko, thank you Lord. Alam ko na after this, ay tuloy-tuloy na. Tapos yun na, yung naka-meeting ko ng Wednesday na talagang alam ko na may inilalaan lang talaga si Lord na iba. Gusto lang ni Lord na direktang ako yung nagmamarket, hindi yung meron kumahawak ng market. Alam ko na gusto lang ni Lord na sa akin na talaga yung manggagaling yung source. At thank you Lord na pinakita niyo sa akin yung mga naging pagkakamali ko. Kakaiba talaga siya, kakaiba siyang magpala. So, isa lang din talaga yun, yung huwag tayong tumigil sa pagsunod. Matatili at manampalataya tayo sa Panginoon. Kung hindi naman talaga tayo sinabihan ng bed of roses bilang Kristiyano, walang pagsubok. Kasi pag wala namang pagsubok, paano na? Parang magre-rely na lang tayo sa, hindi na natin kailangan si Lord. Kasi pag hindi tayo sinubok, ano pang magiging role niya sa buhay natin? Hindi na tayo lalapit sa kanya kasi smooth na yung buhay natin. Kailangan pa minsan-minsan inararanan. Parang sa pag-asawa rin na pagka masyadong sweet, nakaka-bored. Parang kahit kailangan pa minsan-minsan nagkakatabuhan, may suluan ng konti. So, ganun din tayo sa Lord. Kailangan pa minsan-minsan ay natatapik tayo ng konti ng Lord, napapalo tayo ng konti para mas maging mainit, mas maging uhaw tayo sa kanyang salita, mas maging uhaw tayo sa pagsunod, at marirealize natin na kung wala siya, wala pala talaga tayo. Kung wala si Lord, hindi pala na talaga tayo makakapagpatuloy. Hindi naman niya kailangan yung makeup, hindi naman niya kailangan yung offering natin. Pero ginagawa natin to bilang pagsunod. Ginagawa natin to para magbigay ng honor sa Kanya. Para mas marami pa tayong maabot, mas marami pang mapuntahan. Nung nasa Kalakama ako kahapon, mas nakakatuwa na sana sa susunod mas malayo pa, mas madami pa. At yung mga binibigyan natin ay ito natin pinagamit. Kaya patuloy tayo magbigay, patuloy tayo sumunod sa Kanya naman. Kasi nakaka-overwhelm yung feeling na pag nakikita mo, dito nagagamit yung mga
binibigay natin sa Lord. Hindi naman siya talagang nangangailangan, pero tayo. Kaya, thank you Lord sa lahat-lahat ng ginagawa niya sa buhay. Pag-pray po natin ang ating mga kaloob. Lord, maraming salamat sa mga. Maraming salamat Lord sa mga salita na binibigay mo sa atin. Lord, alam namin na wala kami magagawa kung wala ka sa buhay natin. Patuloy mo po i-direct ang buhay natin. Patuloy mo po alisin. Patuloy mo po pag-alabin ng ating mga puso ng Lord sa'yo. Wala kami makagawa. Wala ka sa buhay natin. Hawakan mo kami. Huwag kami ang mga sa'yo. Alam ko Panginoon na hindi mo kailangan ng kahit na anong material na bagay na kaya natin. Manapay kami ang kailangan. Pero Lord, alam ko na sa pamamagitan ng aming pagbibigay, marami kami kapatid na makakabot ng iyong salita na yun ang Diyos mo. Lord, nawa ay gamitin mo ito upang mapalagaan ang iyong salita. Gamitin mo ito kami ng upang mas marami pa kami madala paparagin sa iyo. Pinupuli ka namin na pinapagala ng Lord sa lahat ng pagkamalan na araw-araw binibigay sa praise you and adore your name. In the mighty name of Jesus Christ. Binigay po tayo ng may kalala. Manalangin po tayong lahat. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.